Hi everyone! In this video, papakita ko sa inyo kung paano maka-avail ng sickness benefit as an SSS member. So my name is Novi and gumagawa ako ng content about personal finance, retirement, SSS, insurance, and freelancing or how to make money online. So isa akong freelancer and dati akong financial advisor ng Sun Life. And this year, I'm trying to achieve 50,000 subscribers bago matapos ang year 2025. So please support me and please like this video or share it with your friends if you are an SSS member. Okay, so ano nga ba ang sickness benefit? So, ito yung daily cash allowance na binabayaran sa mga SSS members na hindi makapag-work dahil sa sickness or injury. Ayan. So, binabayaran yung number of days, kung ilang days ka nagkasakit. So, ano nga ba yung qualifying conditions nito? So, ang isang member, makakapag-avail siya ng benefit kung siya ay hindi makapag-work dahil sa sickness or injury at naka-confine siya sa hospital or sa bahay ng at least 4 days. And then number 2, nakapagbayad siya ng at least 3 months within the 12-month period immediately after preceding the semester of sickness or injury. And explain natin yan later, elaborate natin yan later. And then number 3, has duly notified the SSS directly of the fact of sickness or injury. So, i-discuss din natin yung notification period para makapag-claim ka ng SSS sickness benefit. Okay, so ano nga ba yung mga benefit details ng sickness? And so, yung amount ng members' daily sickness benefit allowance ay equivalent sa 90% ng kanyang average daily salary credit. So, i-compute natin yan later. So, ganito mag-compute ng sickness benefit. Okay, so definition of terms muna tayo. So, semester. So, yun yung dalawang consecutive quarters na nag-e-end in the quarter of sickness. Yung quarter naman, familiar na kayo sa quarter. So, same lang yan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, yun yung 4 na quarter ng isang taon. So, same din yan sa SSS. Semester is, diba nahahati, January to June, July to December. So, yun yung dalawang semester ng taon. Ayan. So, magka-count ka backwards starting from the month immediately before the semester of contingency. Tapos, pipiliin mo yung 6 highest monthly salary credit within the 12-month period para maka-arrive ka dun sa total monthly salary credit. So, yung monthly salary credit, kung nanonood na kayo nung mga previous videos ko, so na-explain ko doon kung ano yung monthly salary credit. Ayan, so mag-compute na tayo. So, para mas madali yung maintindihan. So, example, nagkasakit si member or na-injure siya noong October 2021 for 20 days. So, kung makikita nyo dito sa calendar year, yan. So, nagkasakit ka, nakapag-contribute ka pa dyan, tapos yung MSC mo is 16,000. MSC, monthly salary credit. So, yun yung base ng computation ng contribution mo. So, parang yan yung base ng sahod. Parang yan yung sahod mo. Okay? So, una, sabi niya, magbilang ka ng 12 months backward, starting dun sa month bago nung semester ng contingency. So, ang semester ng contingency mo is July to December, di ba? Kasi yan yung 6 months. So, magbilang ka ng 12 months. So, ito, atras ka hanggang dyan. July 2020 hanggang June 2021. So, yan yung semester of contingency mo. So, ano yung 12-month period mo? Ay, semester of contingency mo is July 2021 to December 2021. Yan yung 6 months. So, 12-month period, umatras ka. Ito, tsaka ito. Tapos, kunin mo yung 6 na pinakamatataas na MSC. So, 16,000. So, nakuha mo na. Tapos, multiply mo yun ng 6. So, 96,000 yan. Tapos, i-divide mo siya ng 180 days. So, para ma-divide siya ng 180 days, ang 96,000 divided 180 days, 533.33. Tapos, sabi dito, 90% ang makukuha mo para makuha mo yung daily sickness allowance mo. So, ang 90% ng 533 is 480. So, na-confine ka ng 20 days, ibig sabihin, 480 multiplied by 20 days is equal to 9.6 yung sickness benefit mo, okay?
Ayan, so ganun lang siya kadali i-compute. So pag tinignan mo yan, okay, so recap, kung nagkasakit ka ng October, so ang semester mo is July to December, and then balik ka 12 months before nung semester, tignan mo yung pinakamataas na MSC, kunin mo yun, i-multiply mo siya ng 6, tapos i-divide mo siya ng 180, tapos yung sagot doon, i-multiply mo ng 90%, tapos i-multiply mo ng kung ilang days ka nagkasakit. Yun ang iyong sickness benefit. So, dapat nakapag-contribute ka ng 3 buwan bago ka, sa qualifying conditions, 3 months within the 12-month period immediately preceding. So, yun yung requirement. Kailangan nakapag-contribute ka ng 3 months. Okay, so ano naman yung limitations para in granting the sickness benefits? So, maximum ng 120 days lang sa isang calendar year ang pwede. So, ang mga unused, hindi mo na siya ma-refund. Kung same illness, 240 days lang din yung maximum. Pag nag-persist siya, after 240 days, magiging disability claim na yun. Yan. So yan yung limitations itong sickness claim. Prescriptive period. So, kailangan yung notification is within 5 days. Within 5 days yung notification mo. Kailangan, kasi kung di mo siya na-file within 5 days, kung alin lang yung date ng pagka-file mo hanggang dun sa kung kailan ka nagkasakit, yun lang yung babayaran ni SSS. So, kailangan i-notify mo agad si SS na may sakit ka. Okay? Yung payment is kung meron kang disbursement account sa portal mo, dun babayaran or sa e-wallet, or mag-file ka direct sa SSS. Ayan. So, ito, paano mag-apply? Kailangan ng medical certificate sa mga employed members and employers. So, pwede mo na yun i-submit sa HR. So, kapag self-employed ka naman, voluntary or OFW, pwede kang mag-submit ng sickness benefit application sa may SSS account mo online, and then i-upload mo lang yung mga necessary documents and mag-antay ka lang ng notification from SSS kung approve pa or hindi yung iyong application. So, madali lang yun. So, mag-submit sickness benefit application, proceed, and then I certify and submit, and then mag-okay view, ganyan. Yun lang. Mas madali siya. So, usually, medical certificate, saka medical documents like laboratory, x-ray, mga ganyan. So, ayun yung mga basic requirements para makapag-file ka or maka-apply ka or maka-claim ka ng sickness benefit as an SSS member. So, marami pang benefits ang mga members ng SSS, hindi lang sickness. So, iisa-isahin natin yan sa mga susunod na video. So, mga susunod nating i-discuss is maternity, disability, retirement. Retirement is I already have a video of that. So, pwede niyong balikan yung mga previous videos ko about retirement benefit. And kung gusto niyo ulitin ko din siya para mas updated, pwede rin. Death, funeral, tsaka unemployment benefit. So, iisa-isahin natin yan para mas maintindihan nyo as an SSS member kung ano yung mga benefits nyo and paano nyo ito mama-maximize. Okay? That's it for this video. If you like this content, feel free to subscribe to this channel. And pag meron kayong mga tanong, susubukan natin sagutin lahat yan. I-comment nyo lang below para masagot natin. So, thank you so much. Bye!